rational function or equation. Function muna. So, pag sinabi nating rational, ina-form siya ng a over b or fraction. Let's say meron tayong 4x over x squared minus 64 minus 3x plus 8 over, to ginusto nyo to ha, x squared minus 64. So, kapag ganito yung given mo, para lang siyang simple na pag-fraction, di ba? Kapag similar fraction yung fraction natin, for example, ito, pare sila x squared minus 64 yung denominator. Pwede natin yung pag-isahin. For example, meron tayong 1 half plus 3 halves. Di ba pag similar fraction, kinakopy lang natin yung denominator. Tapos ina-add natin yung taas. So, ganun din sa rational. Basta pag parehas sila ng denominator, copy mo na lang yun as 1. Ay, pumipiyok talaga yung mga math major. Hirap kaya. Teacher din namin ganyan. Ano yun na? Biyaan yun na. Ay, bawal tumawa pag nasa classroom kayo ha. Yari kayo sa teacher nyo. Buti na lang online to. Okay. So, copy lang natin yung x squared minus 64. Tapos magkakaroon tayo ng 4x minus 3x plus 8. So, ika-copy lang natin. Tapos ngayon, proceed tayo sa factor, sa pag-factor out. So, eto, difference of 2 square. Paano ba natin masabing difference of 2 square siya? Dapat yung first term mo is perfect square. Yung second term mo is odd. So, hindi na natin kailangan ni Paul method yan. Matik na yan. Tapos proceed tayo sa kabila. So, eto, magiging 4x minus x is x plus 8 na to. Diba? 4x minus 3x pag kinombine, magiging x plus 8 na lang. So, that x plus 8 to, pwede itong makancel out. So, magkakaroon ka ng 1 na numerator, tas x minus 8. So, ito yung magiging sagot natin. So, ganyan yung rational. Bago ka makapag-cancel out, dapat, naka-factor out muna. Hindi porket may x to, tas may x din sa baba, ika-cancel mo ng direkta. Hindi pwede ganun yun ha. Dapat laging naka-factor out.